Dala ko po ang pagbati ng aking iglesia, ang Grace Baptist Church of Los Baños, sa inyong lahat na narito, kayong mga joining us online, lalo na yung mga kapatiran dyan sa Surala. Maraming salamat na kayo ay kasama namin. Noong nakaraang Lunes na saksihan ng mundo ang pagpapalit ng administrasyon doon sa Amerika mula kay dating President Joe Biden at ngayon ay ang nagbabalik na Presidente Donald Trump. At sa pagpapalit na yon, katakot-takot na pagpapatawad ang iginawad ng parehong presidente. Bago pa umalis si Joe Biden, ay napakarami na niyang ginawaran ng pagpapatawad at ilang minuto lamang bago tuluyan siyang tumigil sa kanyang pagkapangulo, naggawad siya ng pagpapatawad sa lahat halos ng kanyang pamilya. At yung kanyang pagpapatawad na yun ay yung tinatawag na preemptive. Hindi pa nangyayari yung kasalanan, pinatawad na para hindi sila mausig kung ito'y mangyari man. Pero ganoon din naman ang nagbabalik ng Presidente Donald Trump, naggawad din siya ng katakot-takot na pagpapatawad doon sa mga nasangkot sa January 6 protest noong 2021, na hindi ko sinasang-ayunan na ang lahat na yon ay patawarin sapagkat may mga talagang gumamit ng karahasan. Ang sinasang-ayunan ko ay pinatawad din niya ang mga pro-life protesters na inusig ng panahon ng Biden administration. Pero ang makikita natin dito ay ang pag-aabuso ng pagpapatawad ng dahil sa meron silang presidential pardon. At malimit sa mga presidential pardon na yan, ay political ang kanilang interes. Ibig sabihin ay walang batayan sa hustisya para maiurong lang ang paggawad ng hustisya sa nagkasala ay kanilang patatawarin. Dito naiiba ang pagpapatawad na iginagawad ng Diyos para ito sa mga talagang makasalanan, ngunit hindi siya basta nagpapatawad. Ang pagpapatawad niya ay may batayan, hindi siya Diyos na basta ipinikit ang kanyang mata at isinawalang bahala ang katarungan at basta nagpatawad. Yan ang akala ng marami. Parang namimili ang Diyos, patatawarin ko ba ito o parurusahan ko ng aking katarungan? At ang akala nila, ang pagpapatawad ay pagtalikod sa katarungan ng Diyos. Hindi po. Ang sagot sa suliranin na yan, sa dilema na yan, paanong ang Diyos ay makapagpapanatili ng kanyang katarungan, hindi niya ito isusuko, pero makapagpapatawad siya ng makasalanan, ang sagot ay ang Ebanghelyo na sa pamamagitan ni Jesucristo, siya ang humalili sa mga nagkasala upang sa kanya bumagsak ang katarungan ng Diyos, kung kaya't hindi na kompromiso ang katarungan ng Diyos, bagkus ay naisaalang-alang ito samantalang makapagpapatawad siya ng makasalanan na sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung narito ka na hindi mo alam ang pagpapala ng kapatawaran ng kasalanan at alam mo na ikaw ay makasalanan na dapat parusahan ng Diyos, huwag mong isipin na ipipikit na lamang ng Diyos ang kanyang mata. Pero may kaparaanan para ang makasalanan ay mapatawad, na mapapanatili ang katarungan ng Diyos, at yan ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kung sumampalataya ka kay Hesukristo, magsisi ng iyong kasalanan, may kapatawaran dahil ang katarungan na dapat ipamparusa sa makasalanan ay iginawad sa isang kahalili, at yan ang Panginoong Hesukristo. Ang interes natin ngayon at gusto nating malaman ay may nagbabago ba sa isang nakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos? Basta ba tinanggap mo ang pagpapatawad, masaya ka na, pinatawad ka ng Diyos, o meron bang pagbabago? Doon sa binasa na mga talata ay may maliwanag na kasagutan na hindi naiiwan ng isang pinatawad na pareho pa rin ang kanyang katauhan o ang kanyang buhay. Hayaan yung basahin ko ang maikling bahagi lang ng nabasa na mula sa Lucas 7, akin lang babasahin ang 44 hanggang 47. Luke 7 verses 44 to 47.
At pagharap ni Jesus sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ng mga ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, subalit buhat nang ako'y pumasok ay hindi pa siya humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Talatang 47, kaya sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya ay nagmahal ng malaki, subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Yan ay salita ng Diyos. Itong kwentong ito o salaysay ni Lucas ay inilagay niya bago yung malaking bahagi ng Lucas ay tungkol sa paglalakbay ni Jesus doon sa Jerusalem. Nagsimula yan sa Luke chapter 9 at ang paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem ay punong-puno ng mga pagtuturo tungkol sa pagiging alagad ni Hesukristo. Pero bago yun ay mukhang inihahanda niya ang kanyang mga tagapakinig at si Lucas ay inihahanda niya ang bumabasa sa kanya na si Theophilus na bago mo mapahalagahan ang gagawin ni Jesus sa Jerusalem, na siya ay magbubuwis ng kanyang buhay at doon din mangyayari ang pagkabuhay na muli sa mga tuwid pagkakumpleto ng Ebanghelyo, kinakailangang maihanda ka na kung tunay kang makakatanggap ng pagpapala ng Ebanghelyo, may mga bagay na nangyayari. May mga bagay na matatanggap mong pagpapala, ngunit sa natanggap mong pagpapala ay may babaguhin ito sa iyo. At ang naging object lesson niya rito ay itong babae na tinawag na babaeng makasalanan. Alam niyo, yan ay ekspresyon na karaniwang tumutukoy sa isang prostitute at maaaring yan ang naging kanyang dating hanap buhay at ngayon siya ay nakarinig ng salita tungkol kay Jesucristo at nang malaman niya na naroon si Jesucristo sa bahay ng isang Fariseo, buong lakas ng loob siyang pumunta roon at ginawa ang kanyang ginawa. At ang naging tugon ni Jesus sa kanya ay pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Alam yung naging reaksyon ng mga nasa paligid, sino ito na magpapatawad ng kasalanan? Pero ipinapakita lamang nito na si Jesucristo ang magpapatawad ng kasalanan ng isang nagsisising makasalanan. At muli kong inaanyayahan ka na makita na ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi sa kumpisal, sa pari o siguro'y pagpaparami ng mga mabuting gawa para takpan ang iyong kasalanan. Ang pagpapatawad ng kasalanan ay tanging na kay Hesukristo lamang. Lumapit ka kay Hesukristo upang ikaw ay mapatawad. Ngunit para sa atin, na nag-aangkin na pinatawad na tayo sa ating kasalanan, ano ang pagbabago na nangyayari sa nakatanggap ng kapatawaran kay Hesukristo? Maliwanag din ang turo dito ng Panginoon at gusto kong ibuo dito sa isang pangungusap na mensahe. Ang aking mensahe ay ang makasalanang pinatawad sa biyaya ng kaligtasan ay magmamahal kay Hesukristo. Simple lamang yan, ang makasalanang pinatawad sa biyaya ng kaligtasan ay magmamahal kay Hesukristo. Yan ang sinabi ni Jesus, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na at dinugtong niya sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Ibig sabihin dahil sa ipinapakitang ginagawa ng babae kay Hesukristo, inangkin ito ni Jesus na ebidensya na siya ay nakatanggap na ng kapatawaran sapagkat ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal kay Hesukristo. At ang pagmamahal naman niya kay Hesukristo ay ebidensya na siya ay pinatawad na sa kanyang kasalanan. Kaya tingnan natin ang dalawang bagay na nakapaloob sa mensahe na yan. Una, ang binubunga ng kapatawaran ay pagmamahal kay Hesukristo. Ang binubunga ng kapatawaran ay pagmamahal kay Hesukristo. Ang ikalawa,
Ang ginagawa ng pagmamahal ay pagpaparangal kay Jesucristo. Ang ginagawa ng pagmamahal ay pagpaparangal kay Jesucristo. Ipanuri natin ang dalawang katotohanan na yan sa atin na umaangkin na ako'y pinatawad na, natanggap ko na si Jesucristo, tinanggap ko na ang Ebanghelyo, mananampalataya ako, kaya't ako'y kasama sa mga pinatawad. Ngunit isang katotohanan na dapat mong ipanuri, ang binubunga ng kapatawaran ay pagmamahal kay Jesucristo. Now, gusto ko lang ipaliwanag, hindi sinasabi nito na ang pagmamahal ang sanhi ng kapatawaran. Hindi yan ang punto ng salita ng Diyos. Hindi ganyan ang Ebanghelyo. Ang hinihinging tugon upang ikaw ay mapapatawad, hindi ang magmahal ka. Ang hinihinging tugon, maliwanag, consistently in the New Testament, ay manampalataya ka. Hindi magmahal, kundi manampalataya ka kay Jesucristo at tatanggap ka ng kapatawaran. Ngunit kung ikaw ay talagang nakatanggap ng kapatawaran, ang ebidensya na nangyari nga ito ay ikaw ay magmamahal kay Jesucristo. Ang sinabi ni Jesus, magmamahal ng malaki dahil marami ang kasalanang pinatawad sa babaeng ito. Kaya makikita natin dito na ang uri ng pagmamahal kay Jesucristo ay nakaugnay sa kamalayan natin ng ating kasalanan. We love Christ the more as we have more consciousness and conviction of our sin. Mas minamahal natin si Jesucristo lalo't namamalayan at nasusumbatan tayo sa ating kasalanan. Dito natin ibunyag ang malaking pagkakamali ng mga nagtuturo na idiin na lang natin ay ang pag-ibig ng Diyos at huwag nang magdiin ang usapin ng kasalanan. Ang sinasabi nila, kapag pag-ibig ang umiiral, hindi ka masyadong manunumbat ng kasalanan. Hindi ka masyadong magpapabigat ng kasalanan ng iba. Di ba? Yan nga ang problema ng maraming. Bigat na sila sa kanilang kasalanan. At pagkatapos sasabihin mo pa na ang pag-ibig ng Diyos ay may kinalaman sa ating kasalanan. Ay yan ang kanilang maling pagpapalagay. Dito sa ating binasa, idinugtong ni Jesus sa talinghaga na tinanong niya doon sa Fariseo, sa dalawang may pagkakautang 500 denaryo. Alam niyo, denarius ay isang malaking halaga yan na kumakatawan sa ilang season of labor. Kaya 500 denaryo, it's an exaggeration, hindi nangyayari. Pero sinabi na may 500 denaryong pagkakautang at siya ay pinatawad. Meron namang 50 ang denaryo na kanyang pagkakautang, siya rin ay pinatawad. Ang hamon ni Jesus sa Fariseo ay sino ang mas magmamahal? At ang tamang sagot ng Fariseo ay kung sino ang mas malaki ang pinatawad. At doon kinuha ni Jesus ang kanyang katuruan na mas namamalayan mo ang laki ng iyong kasalanan at ikaw ay pinatawad, mas malaki ang iyong pagmamahal kay Jesucristo. Hindi po itinuturo nito na may mga taong kaunti lang talaga ang kasalanan, kaya kaunti lang ang papatawarin sa kanila. Ang tinutukoy dito ay ang kamalayan, consciousness. There are people who are not so convicted of their sins, they think they are just small sinners. Akala nila maliit lang silang makasalanan. Nagkakamali ka, kaibigan, kung yan ang inaakala mo sa iyong sarili. Nabibilang ako sa kaunti lang ang kasalanan, kaya't kaunti lang ang patatawarin sa akin ng Diyos. Ang bunga ng ganyang kamalayan ay kakulangan ng pag-ibig sa Diyos. Ang sinasabi rito ni Jesus ay ang talagang nakakamalay ng kanyang kasalanan, siyang lubos na magmamahal. Sapagkat ang pagmamahal kay Jesucristo ay bunga ng iyong pagkakita na ikaw na makasalanan ay inibig pa rin ng Diyos upang ikaw ay patawarin. Kaya't nauna rito ang pag-ibig ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 10, ito ang pag-ibig.
hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi inibig tayo ng Diyos at isinugo ang kanyang anak bilang pampalubag. Ano yung pampalubag na yun? Pampalubag sa puot na nararapat para sa atin. Kaya sa pananaw ng bagong tipan, ay hindi pinaglalayo ang puot ng Diyos at ang kanyang pagmamahal. Mas makikita nga natin ang kakaiba, ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos kung idurugtong natin sa katotohanan dapat akong kapuotan ng Diyos, dapat akong parusahan ng Diyos, ngunit siya na dapat mapuot at dapat magparusa, siya rin ang nagmahal sa makasalanan. Oh, what manner of love the Father has bestowed upon us, 1 John 3:1. At ang sabi ng Romans 5:8, God demonstrates His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pansinin niyo yung sinasabi ng verb doon, present tense, God demonstrates. Ipinapamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano? Para sa iba, mahal ako ng Diyos kapag makapal ang bulsa ko at puno ako at hitik ng pagpapala, lalo na't material at pisikal. Sasabihin nila mahal sila ng Diyos. Paano kung kulang na ang pera, hindi ka na mahal ng Diyos? Paano kung nagkakasakit ka, hindi ka na mahal ng Diyos? Hindi. Ang sabi ay, God demonstrates His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Paano ko nalalaman na mahal ako ng Diyos? Hindi sa sagana ako sa pananalapi, kayamanan, o ako ay malusog at iba pang mga panlabas na pagpapala. Ang katotohanan na mahal ako ng Diyos ay makikita ko sa kanyang ginawa. Ang kanyang ginawa na isinugo ang kanyang anak upang siya ang maging kahalili natin. Kung hindi mo doon kukunin ang katotohanan ng pagmamahal ng Diyos, ay napakababaw ng sinasabi mong pag-ibig ng Diyos. At ang bunga niyan ay wala kang pagtugon ng pagmamahal sapagkat hindi mo nakikita ang iyong kasalanan. Upang magmahal tayo na lumalago kay Jesucristo, kailangan palaguin natin o pabigatin natin ang kamalayan natin ng ating kasalanan. Isa sa mga Aesop's fables, yung mga pabula na mga kwentong hayop ni Aesop, he lived even before Christ, ay isang tungkol sa ibon na nauuhaw. Nakakita siya ng isang munting o mataas na lalagyanan ng tubig, pero yung tubig ay mababa ang antas, hindi maabot ng ibon. Ang kanyang ginawa, ayon sa kwento ng Aesop's fable, ay kumuha ng mga bato para ilagay doon sa lalagyanan. Kaya habang naglalagay ng bato, pataas ng pataas yung tubig hanggang sa maabot na niya. Ganyan yung pagtrato natin na pag mabigat ang pagtingin natin sa ating kasalanan, doon tumataas ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesucristo. Mas nakakainom tayo sa katotohanan ng kanyang pagmamahal at tayo naman ay susukli ng pagmamahal sa kanya sapagkat magkaugnay ang dalawang yan. Kaya ang hamon ko sa iyo ay pukawin mo tuwina ang kamalayan ng kasalanang pinatawad. At diyan ka lalago sa pag-ibig kay Jesucristo. May angkin tayong likas na mapagmataas, mapagmatuwid, at ayaw nating mamalaya na mabigat ang kasalanan natin. Ito ang halaga na itinuro ni Jesus na araw-araw mong idinadalangin ng may katotohanan. Ang itinuro niya sa Lord's Prayer na forgive us our trespasses. Patawarin mo kami sa aming mga pagsalangsang. Yan ay araw-araw na dapat nating ipinapanalangin, hindi bilang ritual,
kundi talagang namamalayan natin sa ating puso. At yan ang maitanong mo sa iyong sarili. Totoo kung ikaw ay na kay Hesu Kristo, wala nang hatol sa atin ng batas ng Diyos. Romans 8:1, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay hindi ang paghatol ng batas. Ang pinag-uusapan natin dito kapag tayo nagkakasala ay hindi nalulugod ang ating Ama. Ang hinihingi natin ng kapatawaran na hindi wag na tayong hatulan ng Diyos, kundi manumbalik ang kaluguran ng Ama sa ating paghingi ng kapatawaran. Nasusuway pa rin natin ng ating Ama at hindi siya nalulugod sa buhay ng isang nagkakasalang hindi humihingi ng kapatawaran. At kung tunay ang iyong araw-araw na paghingi ng kapatawaran, yan ang magbubunga ng pagmamahal kay Hesu Kristo. Kaya ang tanong ay, mahal mo ba talaga si Hesu Kristo? Inihahayag mo pa ba sa Ama ng bagbag ang kalooban sa araw-araw ang iyong kasalanan? Dama mo pa ba ang bigat o minatigas mo na ang iyong puso? Naging manhid sa usapin ng kasalanan. Magugulat kayo sa last will ni John Calvin nung siya ay nagbiministeryo sa Geneva. Kilala siya, tinitingala ng marami sa marami niyang bunga ng ministeryo. Pero nung alam niyang malapit na siyang mamatay, gumawa siya ng kanyang last will. At ang nakakabigla doon sa last will niya ay kung paano niyang sinabing, I'm not worthy of all the blessings that God has given to him because of the multitude of his sins. Narin isang tao na buong buhay niya ay naglingkod sa Diyos, ngunit hindi nawala ang bigat ng kanyang kamalayan ng kasalanan. Yan ang tanong ko sa iyo, sapagkat ang binubunga ng kapatawaran ay pagmamahal kay Hesu Kristo. Ngunit ang ikalawa, ang ginagawa ng pagmamahal ay pagpaparangal kay Hesu Kristo. Ay madali ring mag-angkin. Mahal ko si Hesu Kristo. Kayang-kaya kong awitin ang mga awit na nagsasabi ng pagmamahal kay Hesu Kristo. O ang iba naman ay gumugugol ako ng panahon na alamin ang doktrina tungkol kay Hesu Kristo. Mabuting bagay yan. Ngunit hindi yan ang katunayan o katibayan ng ating pagmamahal kay Hesu Kristo. Ang ginawa dito ni Jesus ay pinagsasalungat niya ang naging trato sa kanya ng babae at ang trato sa kanya ng Pariseo na pinangalanan niyang si Simon. Ito ang pinamumukha niya sa Fariseo, walang pagpaparangal, samantalang ang babae mula sa kanyang pagpasok, hindi tumigil sa pagpaparangal kay Hesu Kristo. At doon sinabi ni Jesus, nagmamahal ang babaeng ito. Kaya ang katuruan na binibigay nito sa atin, walang pinagkakait na pagpaparangal kay Hesu Kristo ang isang nagmamahal sa Kanya. Kung talagang nagmamahal, magpaparangal kay Hesu Kristo. Huwag mong isipin ang pagmamahal ay kailangan damhin mo, maging emosyonal ka tungkol kay Hesu Kristo. Makikita natin dito ang pagmamahal ng babae ay nasa postura ng pagsisisi. Yun lang paglugay niya ng kanyang buhok upang punasan ang paanan ni Jesus, yun ay isang gawaing umaangkin ng kahihiyan ng kanyang kasalanan. Ngunit kasama nito ay ang mga ginawa na ang kahulugan ay lubos siyang nagpaparangal kay Jesus. Ito ang ginawang salungat ni Jesus sa pagkawalang parangal ng Pariseyong si Simon. Hindi hinugasan, nung pagpasok ni Jesus sa bahay, hindi hinugasan ng kanyang paa. Alam niyo, basic ito noong panahong iyon. Ito ang talagang sino man ang pumasok sa bahay mo na bisita mo ay dapat na hugasan
ang kanyang paa. Na ginagawang karaniwan ng alipin ng bahay na yun, pero ito ay basic. Pero wala man lang ganung ginawa itong Fariseo na si Simon, samantalang ang babae ay hinugasan ng kanyang luha ang paanan ni Jesus. Hindi lamang yun, sinabi ni Jesus, walang pagsalubong na halik na ginawa si Simon. Alam niyo, ito'y ginagawa ng magkapantay na antas. Ang katumbas niyan sa atin ngayon ay pagkamay sa isang even civil handshake para batiin ang isang tinatanggap mo na panauhin. Ni walang ganun ginawa si Simon. At isa pa ay sinabi ni Jesus, hindi niya pinahira ng langis. He was not anointed with oil. Ito naman ay gawain sa isang kapag ang guest mo ay VIP. Kapag mahalagang tao, hindi lang huhugasan ng paa, kundi papahira ng langis, anointing of oil. Ang ipinapamukha ni Jesus kay Simon diyan ay, hindi mo ako tinrato na mahalagang tao. Samantalang ang babae ay merong alabastro ng pabango na siyang ibinuhos niya sa aking paanan. Kaya't ang stark contrast na ginagawa ni Jesus ay ang walang pagpaparangal ng Pariseo, samantalang ang babae ay nagpaparangal ng husto sa Panginoon, at yun ang nagpaiba sa isang hindi nagmamahal at sa isang nagmamahal kay Hesukristo. Ang nagmamahal kay Jesus ay naghahangad na maipakita sa pagpaparangal sa Kanya, na ang ibig sabihin ay ihayag na maluwalhati itong si Jesus. Hindi ikinakahiya, kundi inihayag mo sapagkat marangal para sa iyo ang Panginoong Hesus. Marami tayong nakikitang mga taong magkakandara pa kapag narinig nilang nandiyan ang isang celebrity at gagasto sila ng malaki para mapanood sa kanilang concert o palabas. Ngunit walang saysay ang mga iyan kung itatabi mo sa Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo dapat para sa isang mananampalataya ang walang kapantay na may karangalan, at ang tugon ng isang nagmamahal sa Kanya ay siya'y parangalan, maitanghal sa mga tao, sa lahat nating ginagawa. May isang uri ng ibon, mahilig ako sa ibon. May isang uri ng ibon na ang courtship ritual niya ay gawa ng magandang pugad yung kanyang sinusuyo. May pagkakatulad yan sa kung talagang nasa iyo ang pagmamahal kay Jesucristo. Gagawin mo ang isang bagay na ikararangal niya. Gusto mong ipakita sa mundo na may Panginoon ka at tagapagligtas na marangal. Madaling ipaghambog ang mga karangalan natin sa mundo. Madaling ipaghambog ang mga bagay na nakamit natin sa mundo. Ang iba, ang kanilang karangalan ay ang magkaroon ng selfie na katabi nila ay isang celebrity. Ang iba ay sa mga politika. At ngayong election period, makikita natin ang pag-asa ng marami, ang kanilang pinaparangalan na yung mga nasa politika, at yan ay pawang mga walang saysay kung itatabi sa Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon ko sa iyo, sa isang katanungan, saan mo pinararangalan sa Hesukristo sa paraang masasabing masagana? Dahil malaki ang ipinatawad sa iyo. Ang sukli nito ay malaking pagmamahal kay Hesukristo. Pagmamahal na hindi maramot sa kanyang halimbawa'y pagbibigay. Si John Hall na isang Presbyterian minister noong 19th century ay nagkwento sa isang lalaki sa kanyang kongregasyon nung panahon daw na yung sandali ng offering
Meron silang inaawit, itong lalaki ay kapa ng kapa. Kung ano yung pinakamaliit na barya sa kanyang bulsa. Ang inaawit nila ay yung awit na tungkol sa krus, kung saan may linya where the whole realm of nature mine that were a gift so small. Samantalang kumakapa siya ng anong pinakamaliit niyang may bibigay. Pero nung maawit niya yung linya na yon, nasumbatan yung kanyang kasalanan, yan ay isang hamon, ngunit higit pa sa mga usapin ng pagbibigay, ay dapat nating suriin kung tayo ay masaganang magparangal sa ating Panginoon. Yan ang inaasahan sa atin. Sabi ng 2 Korinto 9:8, 2 Corinthians 9:8, kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay kayo'y sumagana sa mabuting gawa. Pansinin niyo yung sapat at sumagana. Binibigyan kayo ng sapat na bagay para sumagana sa mabuting gawa. Lagi nating binabaligtad yan. Ang gusto nating sumagana, mga bagay. Tapos, pag mabuting gawa, yung sapat na. Nag-morning service na ako, sapat na yun. Hindi na ako naka-attend ng Sunday school, pero nasa-service naman, so sapat na yun. Ganun yung mentalidad natin. Pagkatapos gusto natin masagana ang bagay na tatanggapin natin sa Diyos. Ang sinabi rito, ang pangako niya ay kasapatan sa bagay para masagana sa ating pagpaparangal kay Jesus. Higit sa lahat ng pagpaparangal ay ang ating pagsamba sa Kanya. Sa pang-isahan man, pangsangbahayan, at sa iglesia. Ganito ang ginawa ng babae. Walang pagkakait ng pagsamba at naging salungat sa kapaimbabawan ng isang Fariseo. At alam niyo kung aangkop natin ito sa relasyong pangkapatiran ng mga iglesia, kung ikaw ay okupado sa iyong isip ng karangalan ni Jesus, ng pagmamahal mo sa Kanya, paano ang ganyang puso na araw-araw ay humihingi ng patawad sa Diyos sa kanyang kasalanan? Paano ang ganyang puso ay pamamahayan ng anumang pagkamuhi sa kanyang kapatiran at mananatili sa mga sigalot? Pagmamahal kay Jesucristo ang ipanghamon natin. Yan ang dapat na isang pagkakakilanlan sa isang tunay na mananampalataya. Nang magtapos si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, kakaiba yung kanyang bendisyon. Sa Ephesians 6:24, ang biyaya naway sa kanilang lahat na mayroong pag-ibig na di kumukupas sa ating Panginoong Hesukristo. Sa negatibo, yung pagtatapos niya sa unang Korinto, 1 Corinthians 16:22, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya sa kanyang pagdating. Seryoso ito mga kapatid. Timbangin mo sa iyong relasyon sa Panginoon at kung paano ang pagmamahal mo kay Hesukristo ay umaapaw para sa kapatiran. Kahapon ay birth anniversary ni Robert Boyle. Sinilang siya noong January 25, 1627, so it's almost 400 years. Sino si Robert Boyle? Siya ay tinuturing na father of modern chemistry. Bago siya ay alchemy na ang ginagawa ay pagtimpla-timpla para makagawa ng gayuma o ano pa mang mga walang saysay na mga timpla. Pero si Robert Boyle ang naglagay sa chemistry sa hard science. Pero si Robert Boyle ay isa ring Kristiyano. At nang siya ay
malapit nang mamatay, ay gumawa rin siya ng kanyang last will. Kasama sa last will niya ay magkaroon ng Boyle's Lecture na ang tema ay ang pagkakaugnay ng pananampalatayang Kristiyano at ng siyensya. Nang siya mamatay, alam niyo, mahigit na 40 taon na nagpatuloy yan, taon-taon na may Boyle's Lecture, natigil, at ibinalik na muli noon lamang 2004 na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy, na ang layunin ay ipakita ang pagkakasundo ng pananampalataya at ng siyensya. Bakit ko ginagamit yan? Sapagat kasama sa last will ni Robert Boyle ay gumamit ng mga paksa na hindi mag-aaway-away ang mga Kristiyano. Ay itong isang bagay na hinaharap natin palagi na gusto kong sabihin ay nakaugnay sa pagmamahal natin sa Panginoong Hesukristo. Walang gimmickry para ayusin ang mga sigalot. Ang kailangan ay may nangingibabaw na pagmamahal kay Hesukristo. At para magmahal kay Hesukristo, magdamhin mo ang bigat ng kasalanang pinatawad sa iyo. Paano kang mag-aatupag ng mga bagay na pangsigalot kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoong Hesukristo. Dalawang uri ng makasalanan ang kaharap ni Jesus sa ating tagpo. Isang mapagpaimbabaw na relihiyoso sa katauhan ni Simon na Fariseo. Isang babae na umaamin ng kanyang malaking kasalanan, ngunit nagsisisi, nananampalataya at ngayon ay nagmamahal ng marubdob sa ating Panginoong Hesukristo. Saan ka nabibilang sa dalawang hanay ng makasalanan na yan? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami sa tagpong ito na humahamon sa amin, na kung kami ay nakaranas ng pagpapatawad at pagpapatawad na hindi minamaliit ang aming kasalanan, bagkus ay dama namin ang kabigatan ng aming kasalanan, ngunit pinatawad mo kami ng dahil kay Hesukristo. Ang tunay na bunga nito ay ang magmahal kay Hesukristo at naway hamunin namin ang aming sarili kung kami ba ay masasabing totoong nagmamahal kay Hesukristo. At ang nagmamahal kay Hesukristo ay magpaparangal sa Kanya gaya ng ginawa ng babae, sa halip na ang kawalang pagpaparangal ng isang relihiyosong Fariseo. Madali na maging relihiyoso, madali na maging mahusay sa doktrina, ngunit walang pagmamahal kay Hesukristo. At nakikita ito sa kawalan ng pagpaparangal sa Kanya. Naway maging hamon ito sa amin at sa biyaya mo ay maging katulad kami ng gayong makasalanan na pinatawad ang malaking kasalanan at ngayon ay nagmamahal kay Hesukristo ng malaki at naipapakita sa pagpaparangal sa Kanya. Loobin mo para sa iyong kalulwatian. Panalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.